Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang pinagkaiba ng narrow rim saka wide rim. O tara, kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Like na rin. Okay, so sa video natin ngayon, bibigyan ko kayo ng basic idea kung ano yung pinagkaiba nitong narrow rim saka wide rim. Kahit anong wheel size ng MTB to, 26er, 27.5 o 29. Para-parehas lang silang merong narrow saka wide rim. So tara, isa-isahin natin. Okay, so unahin natin itong narrow rim. Sa mga narrow rim, ito yung pinaka-common na rim na ginagamit sa MTB. So itong rim na to, napaka-versatile sa kahit anong setup na trip mo. Pwede din itong gamitin sa pang-commute, pang-long ride, saka pang-sports din. Pero hindi gaano aggressive o extreme. So maganda din gamitin sa karera yung mga ganitong rim. Since manipis lang siya, mas aerodynamic siya. Kung mga ahon naman yung trip mong ride, okay din tong rim na to kasi magaan lang siya. Less material, less weight. Isa pang maganda dito sa mga narrow rim, yung presyo niya. Napakamura lang kasi ng narrow rim. Pero depende pa rin sa brand yun. 500 pesos ang isa, minsan yung 500 pares na yun. Kung mga second hand naman, makakatsamba ka ng 250, 300. Ang mga gulong na pwede mong ikabit dito sa narrow rim, yung medyo manipis lang din. Hindi ka pwede maglagay dito ng malapad na gulong. Pwede ka mag-start sa 1.5, 1.75, 1.95, 2.1, 2.2, hanggang 2.3. Kapag nagkabit ka ng malapad na gulong sa narrow rim, magiging bilog yung korte ng gulong. Kapag naging bilog yung tire, less contact na yan sa kalsada. So, ang nagkakaroon lang ng contact, itong gitna ng gulong. Itong mga nasa gilid, wala silang gaanong contact sa lupa o sa kalsada. So, hindi siya stable kapag nagko-cornering ka. Wala kang extra grip kapag ko-corner ka. Huwag kang gagamit ng napakalapad na gulong sa narrow rim. Pwede yan sumayaw dun sa rim. Gaganon yan, no? Nagbe-bend. Weird tignan, ang laki, masyadong bilog, saka hindi maganda yung handling. Okay, so lastly, pwede nga bang gamitin to sa trails? Oo naman, pwede to gamitin sa trails, pero light trails lang. Light trails to medium, saka hindi technical, saka walang mga jumps. Makaka-survive naman siya sa mga maliliit na jumps. Pero kung gagamitin mo siya sa sobrang extreme na trails, hindi niya kaya yung ganong beating. So, hindi talaga siya nakadesign para sa extreme sports. Okay, so yun guys, ang narrow rim. Kung gusto mo magbuo ng budget meal na wheelset, yung versatile na wheelset, dito ka na lang sa narrow rim. Ang masasuggest ko ng mga narrow rim, yung katulad ni na Weiman. May kabigatan lang siya ng konti pero matibay yun. Matagal na si Weiman eh. Although kung budget meal talaga hanap mo, pwede na yung mga katulad nito ni Sagmit. Okay, so sunod naman natin itong wide rim. Ito na yung mga brusco na rim, mga matitibay. Mas makapal yung structure nito kaysa dun sa narrow rim. So nakadesenyo talaga yung wide rim sa mga pambaragan na rides, mga bato-bato, o madaming mga jumps, o merong mga 10-foot drop, 20-foot drop. Pwede bang gamitin to sa commuter? Ang sagot dyan, pwede naman, pero masasuggest ko sa inyo, huwag nyo nang itry. Mukha siyang pogi, maganda siya tignan talaga kasi magiging brusque yung bike mo. Hindi siya nakadesign para sa kalsada. Masyado siyang malapad, masyado siyang stable, masyado din siyang mabigat, iliko. Kung dadaan ka naman sa mga ahon na kalsada, mahihirapan ka rin. Kasi may kabigatan si wide rim. Kung bilis naman ng pag-uusapan, hindi rin siya maganda. Mabagal lang na rim to. Kasi dahil malapad siya, lalapad din yung gulong na ilalagay mo. So, kapag lumapad yung gulong, full contact na siya sa kalsada. Mabigat siya i-arangkada, mabigat din siya i-top speed, mabigat din siya i-cornering. So, in short, mabigat talaga siya. So, hindi talaga siya ideal sa commuting. So, itong mga wide rim, hindi siya budget meal. Actually, itong hawak ko, itong Powerplay na Pro Forte,
ito lang yung nakikita kong pinaka-budget meal na wide rim. Saka yung black comb na rim. Ang isa nito sa kanyang black comb naglalaro sa 900 hanggang 1,000 ang isa. Isang piraso lang, 1,000. Yun na yung pinakamura sa market natin. Total, kung magti-trails ka rin naman, ba't mo titipirin yung safety mo? Dapat ang bibili mo talaga dun yung quality para matibay, saka maka-survive sa mga extreme rides. Pwede mo rin tong gamitin pang utility. Kunyari, nagdi-deliver ka o food panda ka o grab bike o kung anong delivery o cargo yung linalagay mo sa likod, pwede ka mag-wide rim. So, dahil malapad si wide rim, mas supported niya yung bigat ng cargo mo. Lalo na dun sa mga naka-e-bike. Depende kung nasan yung cargo mo. Kung nasa front yung cargo mo, edi dun mo ilagay yung wide rim. Kung nasa likod naman nakafocus yung bigat, kasama ka na dun, edi dun mo ilagay yung wide rim. Parang yung mga ano lang din yan, parang mga truck, di ba? Yung harap nila manipis, yung sa likod ng mga truck, doble na gulong para masuportahan yung cargo na dala-dala nila. Ang mga gulong na pwede mong ilagay dito sa wide rim, syempre, wide din. Hindi ka pwede maglagay ng mga maninipis na gulong. So, pwede ka mag-start sa 2.4, 2.6, 2.8, hanggang 3.0. So, yung 3.0 naman, yun na yung plus tire. Yan yung parang pinsan ng fat bike. Talagang malalaki yun. The more na malapad yung gulong, the more din na bibigat. Pag naglagay ka ng manipis na gulong sa wide rim, magbabago ang tire profile ng gulong mo. So, kunyari, ito, 1.95. Pag linagay mo yan dito sa 40mm, may extend yung tire wall, itong mga knobs magiging flat. Sa sobrang flat, lahat ng knobs full contact sa kalsada. Pag bumangking ka o nag-cornering ka o lumiko ka, itong tire wall saka itong shoulder knobs lang yung kakagat sa lupa. So, delikado din. Wala kang stability. Pag nagiging flat yung gulong, ang tawag doon squared. Kasi halos nagiging square yung itsura ng gulong. So, yun guys ang wide rim. Kung trails ang rides mo, enduro, downhill, dito ka sa wide rim. Yun nga lang, maganda ka lang ng budget mo. May kamahalan lang talaga. Lalo na sa mga malalapad na gulong, mahal yun. So yun guys, ang pinagkaiba ng narrow rim sa wide rim. So kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa dito sa wide rim, sa narrow rim. O kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos. Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.